Hello, welcome po sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral nga dito sa Book of Ruth. At nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan as you are watching this episode. Ano po? Sige po, sa pagkakataon na ito, we will enter yung chapter 2 ng Book of Ruth. At ang setting po ng chapter na ito ay sa field ni Boaz. Ayan. Kumbaga, just to set the stage, ang field ni Boaz is sort of type ng kung saan ang gawain o yung activities na under sa kumbaga business ng ating Panginoon. Kasi makikita natin si Boaz na ay typology of Christ na naman. Di ba? May mga nakita tayong characteristics ni Naomi sa chapter 1 kung saan pinakita niya yung yung others focus. Kumaga yung mas tiningnan niya muna yung welfare ng iba, character po 'yon. Dito naman kay Boaz ay tinatawag na typology kasi marami pong mga makikita nating mga contribution niya o kilos niya sa story ay yun po ay type of Christ din. Yan. O sige po, ang ang isang napakagandang lesson ng segment or nung chapter na ito ay yung mga napapagkatiwalaan ng sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sila sa mas malaki pang bagay sa kanila. Ayun, kikita natin ito sa kilos po ni Ruth. Even sa episode na ito, magi-start po yon. Yes? Sige po, let us start reading sa chapter 2, verse 1. Ang sabi po dito, there was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech. His name was Boaz. So Ruth the Moabitess said to Naomi, please let me go to the field and glean heads of grain after him, in whose sight I may find favor. And she said to her, go, my daughter. Then she left and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Now, behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, the Lord be with you. And they answered him, the Lord bless you. Verse 5, then Boaz said to his servant, who was in charge of the reapers, whose young woman is this? So the servant who was in charge of the reapers answered and said, it is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab. And she said, please let me glean and gather after the reapers among the sheaves. So she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house. Yun po yung tingnan nating part ng chapter 1. Dito sa beginning ng chapter 2, ang inintroduce po si Boaz na siya ay dalawang bagay ang descriptions niya or ang description niya. Number 1 ay kamag-anak po siya ni Elimelech. Pangalawa, siya po ay isang mayaman na tao. Siya po ay kamag-anak ni Elimelech at siya po ay, sabi nga dito, a man of great wealth. Ibig sabihin, siya po ay mayaman. Now, ano po yung significance nun sa story natin? Well, remember, ito pong si Ruth at saka si Naomi, sila po yung mga balo. Mga widows ang mga to. Ngayon, ang story ay pupunta dun sa kung si Boaz man ay magiging asawa ng isa sa kanila, is he qualified? Ano ba siya?
Thus, he meets the requirements when it comes to remarrying yung isang particular na widow. Ayan. Kasi sa Israel, sa kanila, practice po nila, Old Testament, New Testament, na pag ang isang tao, isang lalaki namatay, ay i-take over nung kapatid niya o kung sino man yung mas malapit sa kanila na kamag-anak. Halimbawa, yung first cousin, kung wala sa first cousin, second cousin, yung ganun po. Ang tawag dyan ay levirate law. Yes. Kung babalik po tayo sa Genesis, remember kung ano yung nangyari kay Judah at kay Tamar. Ayun. Kasi nga ayaw ni Judang ibigay pa yung anak niya kay Tamar and so forth. Pwede po ninyong i-read yan sa Genesis. Practice po ng mga Israelites. I don't want to use the word Jews dahil may particular period lang na technically you can use the word na Jews. So ang mga Israelites, practice po nila yan na pag you are marrying someone na isang requirements ay yung ikaw ay kamag-anak. Pangalawa, kung ikaw ay tutubusin mo o you will buy back yung property ibinenta, ang number one na ang open yan sa number one, kamag-anak mo, yung kinsman, ika nga, yung relative mo, ang most qualified to buy back ang property. Di po ba si Boaz ay, kumbaga, na-meet niya lahat yon. At hindi lang yun, kaya niyang bilhin dahil nga he is a man of great wealth. Di po ba? I said typology. Ito ngayon, ang ating Panginoon, kaya niya tayong iligtas. Kaya niya tayong i-save from our sins. He can pay. He paid pala. He paid what was required. Di po ba? Na tayo kasi ay mga slaves of sins before we came to know Him. When we believe, He justified us. He cleansed all that debts na meron tayo sa kasalanan. Kaya we became free. We became free to live godly and righteous life through His guidance and empowerment by His grace. Ayon. Kaya typology talaga siya ng ating Panginoong Jesus. Hindi lang yon, qualified siya. Why? Dahil siya ay isang sinless na tao. Before a soul can be saved, he has to pay a sinless life. Kumbaga, walang kasalanan na, walang bahid na kasalanan ang dapat ipambayad mo para ang isang tao mapalaya. Ayun. Kaya hanggang sa panahon natin, may retroactive effect ang cross sa atin. Even in His grace, His redeeming blood is still in effect sa panahon natin. Maganda pong pag-aaral sa theology. Anyways, ang sabi po dito, let us see verse by verse, as we always do dito sa inductive method na ating ina-apply, how we dig and how we bring out ang mga lessons sa ating pong inaaral na teksto. Ano po? Sabi niya, there was a relative of Naomi's husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech. His name was Boaz. So, Ruth the Moabitess said to Naomi, ito ngayon, magpapaalam si Ruth kay Naomi na siya ay pupunta sa field kung saan man siya makarating at mamumulot siya yung mga tira-tirang barley. Kumbaga sa atin, palay, na siyempre yung mga reapers, pag sila ay nag-harvest, may mga isa, dalawa na namimiss nila ang mga gleaners o yung mga namumulot ay kunin nila yon, ilagay nila sa kanilang sako as they follow yung mga harvesters. Makikita po natin ang significance noon sa ginawa ni Ruth at saka yung role ni Ruth dito sa field of Boaz. Ano po? And then, ang sabi naman ni Naomi sa kanya, go, my daughter. Ito ngayon, she let her
do kung ano yung request niya. Ano ba yung request niya? Since siya ang mas malakas sa kanilang dalawa, capable siyang kumilos, nag-volunteer siya. Mamumulot ako. Kumbaga, foreigner po si Ruth, pero makikita mo yung kanyang tinatawag diyan, yung kasipagan niya, yung willingness niya, yung pagiging may initiative. Hindi na kailangan na utusan pa and everything. So, kung titingnan po natin, let's go back sa chapter 1. Si Ruth ay nag-commit kay Naomi, hindi po ba? Na lahat ay kumbaga yung everything about me will be under your disposal. Eh siyempre si Naomi may edad na po yan. She's not as strong, di po ba? Pero dito may gustong gawin si Ruth sa verse 2. Yun na nga, yung pupunta sa field at mamumulot ng mga tira-tirang mga palay o barley dito sa kwento natin. Ito po ang correlation naman po ito sa panahon natin. Kung tayo ay dumating na dun sa point na nag-commit tayo sa Panginoon. Like I said, iba po yung relationship, iba yung commitment. Nung tayo ay nakakilala sa Panginoon, it is a getting to know each other. It is a getting to know stage until makita mo gaano katapat itong Panginoon na nakilala mo, tagapagligtas. Darating yung point na ikaw ay magkukumit sa Kanya. Panginoon, ako po'y susunod sa inyo no matter what. Isinusuko ko ang buhay ko sa inyo. Ang katapatan mo ay proven po sa aking buhay. So ngayon, kung yan po ay nagawa na natin, let's look at ourselves kumbaga doon sa shoe ni Ruth. Sometimes sa buhay po natin, meron tayong mga planong gawin, meron tayong mga direction na o kaya may mga naisip tayong gusto nating gawin for the sake of sa welfare natin and everything. Ang tanong ay tayo ba ay nagpapaalam sa Panginoon? Do we ask for consent from the Lord sa mga bagay na ginagawa natin? Kung ginagawa natin ng magpaalam sa lahat ng gawain natin through prayers and through our communication sa Kanya, di po ba, kinakausap natin ng Diyos, meron po bang peace? Go ahead, my daughter, sabi nga ni Naomi. Meron po ba talagang peace? Or sometimes yung mga hinihingi natin ay tapos na sa ating kaisipan. Para bang instead na magpaalam tayo sa Panginoon, ang dating natin sa Panginoon ay, Lord, i-bless mo po ito. Make this successful. Lord, hayaan mo na mapursu ko ito, maging prosperous ako dito. Hindi man natin tinanong kung yun nga ba ay ayon sa kanyang kalooban. Kasi ang Panginoon, when we talk to Him, parang satellite yan eh. When we talk to Him, when we ask Him, pwede niyang tingnan kung ano yung hinaharap, kung ano yung future nung bagay na i-incorporate mo sa iyong buhay. Kung makita niya na hindi mo ma-receive yung peace na galing sa Kanya dahil mapapahamak ka eh. Magiging iba kang tao pagdating dun sa time na yon na pag ma-possess mo yung isang bagay, sometimes nag-iiba tayo eh. But sometimes, habang wala sa atin, pag naisip natin, ay, gusto kong maging ganon, hindi po natin kakilala ang sarili natin, especially mga puso natin, pag yun ay napasa atin, nag-iiba po tayo. Kaya maganda yung tularan itong ginawa ni Ruth na nagpaalam po siya. Bago niya gawin ay nagpaalam sa taong kung kanino siya nag-commit, even sa chapter 1 nakita natin, and none other but si Naomi. Sa atin naman, nagpapaalam dapat tayo sa ating Panginoong Jesus, even Yeshua, sa lahat ng ating gustong gawin sa buhay. Hindi yung role niya ay yung i-bless lang niya. In Jesus' name. Pinag-pray ko naman eh. Paano pinag-pray?
In Jesus' name. Kinlaim ko na, yun ay mangyayari. Yun lang nga. Yung hiningi mo ba, were you in the spirit when you were praying it? Sometimes hindi natin kakilala ang sarili natin. Yung kung ano na lang yung pumasok sa kaisipan natin, sa puso natin, immediately hinihingi natin sa Panginoon na he will make that come to pass. Instead na, Panginoon, pwede po bang gawin ko po ito? Continue asking Him, and then makikita natin yung kanyang peace will be with us. Kumbaga, i-communicate naman niya buhay po siyang Diyos. Anyways, ito po ang mangyayari sa susunod na mga verses. Sabi sa verse 3, "Then she left and went and gleaned in the field after the reapers. And she happened to come to the part of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech." Kumbaga, kino-confirm lang ng author na yung Boaz sa yung verse 1 at saka itong Boaz na nagmamay-ari sa field is the same person. One and the same, ika nga. Meron ngang mga court hearing na nangyayari sa Pilipinas na itong incheck na babae ay she tried to fool not only yung nung mga so-called constituent niya sa maliit na municipality diyan sa Tarlac, at gusto niyang i-impress na siya ay Pilipino. Eto ngayon ang mga authorities ay tiningnan nila, binacktrack nila yung footprints niya when it comes to mga legal paper and everything, na yung fingerprint pala nitong taong ito nung sila ay pumasok sa Pilipinas at ngayon ay nagke-claim siyang born siya sa Pilipinas. Nung makita nila ang fingerprints nung incheck na pumasok at nitong taong nagke-claim na Pilipino ngayon na lumaki sa farm is one and the same. Iisang tao. Ganun din po yung verse 1 at saka itong verse 3 na kino-confirm lang ng author na yung inintroduce ko sa verse 1, ito rin yung nagmamay-ari kung saan napadpad si Ruth na para ang intention niya makipamulot. Ayun. Now, ito ba ay happenstance? Ito ba ay it so happen na ako'y napadpad doon? Wala pong happenstance sa Panginoon. Dahil ikaw ay nag-commit ka na maging tao mo, yung tao ni Naomi. Hindi lang po yon na maging Diyos mo, yung Diyos ni Naomi. Ang Panginoon ngayon ang kumikilos sa buhay ni Ruth. Na tingnan mo, napadpad siya sa field na kung saan so much blessings and favors ang re-receive niya doon. Ayan. Ganun din po ang challenge natin. Ang challenge ng Biblia, hindi po from my mouth, kundi from the Bible. It's all over sa Biblia na any unbeliever and believer alike, na kung saan ay we will accept and be obedient sa mga instruction niya, ay nako, so much blessings po ang naghihintay sa atin. Just a little patience po. Just a little patience, we will always see yung outcome, fruit ng ating pag-obey sa Panginoon, dahil hindi po siya patay na Diyos. Hindi po siya Diyos na walang kapangyarihan, kakayahan. Siya po ang gumagalaw sa lahat ng bagay, making sure those who trusted Him ay meron po siyang good things waiting for them. Verse 4, ang sabi po, "Now behold, Boaz came from Bethlehem and said to the reapers, The Lord be with you. And they answered him, The Lord bless you." Ito po, typology, ano po? Tingnan natin ano pong significance nito. Remember, si Boaz po ay great wealth. Siguro, kung titingnan natin, total, mga Pilipino po, mostly, ang ating pong audience,
Sabihin mong ikaw si Henry C. Kumbaga sa Pilipinas, alam natin si Henry C. Ano po? I believe siya yung sa Philippine Airlines, ano po? SM. Tama po ba? Anyways, ganun na kayaman na tao. Eto ngayon, papasok ka sa iyong company at ang makita mo yung mga employees mo, ikaw pa ang maggi-greet. Sabihin mo, "Oh, good morning guys." Para yatang commonly, hindi, I'm not talking about Henry Sina anymore. Ang sinasabi ko lang, yung level na yaman ni Henry C. Ikaw ba ay papasok sa company mo and then ikaw pang maggi-greet sa mga employees, mga sa janitor, sa guard? Hindi, di po ba? Commonly, pagpasok ng taong ito, sir, good morning po." Oh, sino yung ano na yon? Ba't dumating ako, hindi man siya tumayo at hindi man siya isisanti yan. Isisanti yan. Alisin yan. Usually ganun, ano po? Kaya makikita mo yung difference ng taong may takot paniniwala, pananampalataya, pananampalataya sa Diyos, excuse me, iba po, habang tayo ay itinataas ng Panginoon, tayo ay bumababa. Ano po? Ang taong walang relationship sa Diyos, hindi. Hierarchy talaga. Kaya pag mataas na siya, kakilala mo ba ako? Alam mo ba ako? Kaya ang mga tao ay nagugulo. I mean, ah, ah, gulong-gulo ang buhay nila para makaakyat lang sila sa pedestal. Tayo pong mga Kristiyano, we are not in that game. Ang sa atin ay kanya-kanyang mission na binigay ng Panginoon sa atin. Ano ba talaga yung particular part natin for the glory of God and for the great commission na iniwan ng ating Panginoong Jesus? Tayo po yon. Hayaan po natin ang mga unbelievers kung ano-anong education ang pinupursu nila to the point more than half of their life ay napunta sa education para lang someday makita nila ang kanilang position ay somewhere on the top, if not on the top. Ano po? Hindi po tayo yon. Tayong mga Kristiyano, ang focus natin on how much the Lord used this life para sa kaluwalhatian ng pangalan niya. I may sound na preaching, pero I believe yun lang po ang pananaw ko kung sino tayo sa mundong ito. Kahit ano pa kasi ang wealth, ano man yung education degree o level of education mo, pag namatay ka, yung pages lang nakasulat diyan kung ano yung contribution mo sa pinapagawa ng Panginoon dito sa mundong ito, dahil ang Panginoon more after siya na ang sanlibutan ay maligtas. Hindi siya after kung anong education mo sa buhay na ito. Hindi yung after siya, dami kong binigay na chance sa'yo, hindi ka man naging CEO ng company. I don't think so. Wala pa akong mabasang ganun sa scripture. Mas gusto niya yung mga willing na taong magpagamit para sa kaluwalhatian ng pangalan niya. Education, wala pong pinag-uusapan dyan. Yung gender, wala pong pinag-uusapan dyan. Yung age, wala pong pinag-uusapan dyan. Dahil siya mismo nagbigay ng talino sa atin, lakas sa atin, ganda, o kung ano man yung binigay niya sa atin, make sure yan ay nagagamit para ang gospel ay nagmo-move forward. Ano po? Para ang mga tao lalong na-attract, para sila din ay makonsider nilang, paano kaya yung maging ganon? Ayun. Hindi yung kompetensya kung sinong pinaka nasa taas. Ano po? Diyan po naliligaw ang mga unbelievers, pagmasdan po ninyo. Anyways, dito sabi sa verse 5, "Then Boaz said to his servant, who was in charge of the reapers, whose young woman is this?" Napansin niya ngayon si Ruth. Ano po? Dito makikita naman natin ang foreman, ika nga, ay he knows what kumbaga yung ginagawa niya, yung kanyang duty as a foreman dun sa particular field na yon ni Boaz.
So the servant who was in charge, sabi sa verse 6, of the reapers answered and said, "It is the young Moabite woman who came back with Naomi from the country of Moab," ni-report niya. And she said, "Please let me glean." Pwede po bang makipamulot? Yun na. "And gather after the reapers among the sheaves." Dito sa verse 7, ano po? "So she came and has continued from morning until now, though she rested a little in the house." Dito na po yung last point natin. Number one, ito pong foreman ay he readily can report kay Boaz kung sino po itong babaeng nakipamulot sa field. Kumbaga, we have to know kung sino po yung tao sa ating tinatawag na constituent natin o yung nasasakupan natin. We have to know them. Kung may bago, dapat tayo mismo ang umaalam sino ba ito. Kasi lalo na kung sa church setting, hindi po natin alam kung sino yung mga nandoon to seeking for something like salvation or kaayusan ng buhay. May mga tao din kasing papasok sa church, ang intention nila is to take advantage of the sheep, to take advantage of the people. Kaya minsan ang paningin ng tao sa mga Kristiyano ay madaling lokohin. Ano, tama ba yun? Madaling maloko. Kasi lahat na lang pinapaniwalaan. Hindi po totoo yun. Kung ibabasa natin sa scripture, how we should handle ourselves when it comes to sa gawain. As a foreman, pag may pumasok, dapat alam ko sino yan. Dapat kilalanin ko ano itong intention ng taong ito. Ganito rin po ang nangyari sa foreman. Nung magtanong ang may-ari, alam niya, isasagot niya. Alam niya exactly sino itong taong ito. I believe ito ay applicable po. Hindi lang sa mga pastor, kundi lahat ng mga gumagalaw, lalo na sa church ng ating Panginoon, na we have to know kung sino po itong mga tao under sa atin. Kung kailangan ilabas mo siya, magkape kayo, o kumain kayo, bisitahin mo siya sa bahay, para makilala kung sino itong taong pumasok sa church natin. Ano po? Eto ngayon, ang last ay itong si Ruth, na ang sabi niya, she said, "Let me glean sheaves after the reapers." And then, nung I let her glean, anak ko, talaga nagtrabaho yan. Nagtrabaho siya from morning until now, except for a little rest. Ano po yung significance nito? Ano po? Kanina sinabi ko, ang isang correlation ng field of Boaz, ito po yung gawain ng Panginoon. Ito yung business ng Panginoon. Si Ruth, wala po siyang particular kumbaga, rank. Hindi man po siya servant, kundi nandun lang siya para makipamulot. And yet, nung nabigyan siya ng pagkakataon, ay talagang tinrabaho niya. Binigyan siya ng pagkakataon eh. Hindi po yung, magsisipag ako pag servant girl na ako. O kaya magsisipag ako pag, hindi po, yung position niya, kumbaga yung nakikipamulot, lumabas po yung kasipagan niya. Sabi nga ng Panginoon sa chapter 19 ng Lucas, na kung sino, or Luke, Book of Luke, kung sino yung napagkatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan po siya sa malaking bagay. Masusubok po tayo, sino talaga tayo, how we handle yung maliit na bagay. I'll give you an example po. Sa Pilipinas, ang pagkarga po ng gasoline or gas sa mga sasakyan ay ang arrangement po ay full service. Hindi po tulad dito sa Amerika, ang self-service po kami dito. Kaya mas mura ang gas namin. Kumpara yung presyo ng gas dito at sa Pilipinas, mas mura po dito.
Kasi kami ang kumakarga, kami ang nagpa-pump ng gas sa sasakyan. Kami rin ang maglilinis sa windshield. Sa Pilipinas, ang price po na binibili natin ay full service charge, ika nga. Dito, mga ilan nilang gasoline station, very rare na may full service. Kadalasan, self-service po kami. Now, sa Pilipinas, one time, nagpakarga po ako ng gas. Ang commonly, kita mo yung medyo mga batang agresibo, yung siguro 2 months pa lang o 3 months pa lang sa work, talagang lahat na lang i-check yung windshield, pwede i-check po natin yung oil, check natin yung, o sige, wala naman mawawala, pwede pong check natin yung gulong, pati yung mga gulong i-check nila kasi yun ang bayad ng per liter na binabayad dyan. Now, one time na nagpakarga po ako ng gas, eto ngayon itong gasoline person. Edi magkano po? Okay, 600. Oh, ise-set niya dun sa 600. Nung pinump niya, kasi pag sinet mo ng 600, pinump mo yan, malalak yan eh. Doon ngayon yung chance mo para, sir, pwede pong, gusto niyong yung wiper, yung yun eh. That's the time habang nagpa-pump yung gas. Ito pong gasoline person, pag ano niya doon, pump niya sa gas, nandun lang siya, nagpre-pretend siyang hindi mo nahawakan yan eh. Maglalak po yun. Nandun siya. Nakikita ko sa side mirror, ang sabi ko, kawawa naman ang taong ito. Hindi po yung kawawa siya dahil gasoline person siya. Hindi, lahat po tayo nagsimula sa mababa eh. Marami sa atin, marami sa atin. Now, nandyan pa siya, gasoline person pa lang siya, nagtatamad na. Paano ka mapapansin ng Diyos na ikaw ay napakababa pa ng iyong posisyon, tatamad-tamad ka na? Paano kanya mapapansin at paano siya gagawa ng paraan? Magki-create siya ng mga stairs sa buhay mo hanggang one day makita mo yung reward ng pagiging masipag, no matter kung ano po yung ginagawa mo. Di po ba? Whether nakikipagtrabaho tayo, sabi ng scripture, wag mag-perform ayon sa ating mga supervisor, ayon sa ating Panginoon. Meaning, magkakaroon tayo ng integrity. Whether may mga supervisor na manager na nagmamasid sa atin or wala, tama pa rin yung ginagawa natin. Hindi lang tama, kumbaga fruitful yung ating pagtrabaho sa bagay. Mapapansin tayo ng Diyos. Pag tayo po napansin ng Diyos, nako, siya po ang kikilos para yung nandoon, dadalhin ko sila dito dahil tapat sila sa kanilang ginagawa. Di po ba? Ganon din sa kumbaga sa setting ng church, sabihin natin. Ang setting ng church ay ganito. Wala ka pang posisyon, nag-start kang ma-involve sa church. Dahil wala ka pang posisyon, hindi mo binibigay yung lahat ng maibigay mo. Si ano naman ang nagiging pogi. Ako naman ang pagod na pagod, pero siya yung siya lang yung pinapasala. Ako, hindi man ako napapansin. Dahil actually, ang ginagawa ko sa church, ang dami. Parang gano'n ang natin. Hindi po tayo mapapansin ng Diyos. Dahil nandun ka pa lang sa, ano bang ginagawa mo? Taga-arrange ng mga silya? Ano bang ginagawa mo? Ng mga wires para make sure yung sound, ang worship, kung ano po yung mababang role natin sa church. Gawin po nating maayos at tapat. Dahil mapapansin po tayo ng Diyos. Makikita po natin at the end of the story ng Book of Ruth, kayo po ang magsasabi, tama yung statement na mapapansin ka ng Diyos at ang Diyos ang magdadala sa atin dun sa kung saan yung deserving of reward ng mga taong tapat sa anumang pinapagawa ng Diyos sa kanila. Okay? Yun po. Kaya again, ang sabi dito sa verse 7, I will just read, making sure wala na po akong nakalimutan na thought dito or idea.
So she came and has continued for morning until now, though she rested a little in the house. Like I said, hindi na niya inisip na si Naomi nandun lang sa bahay. Ako, basta may mayuwi ako. Hindi. Ang intention po ni Ruth ay she will glean as much. Mamumulot siya as much. Talagang ipupunuin niya yung anuman lalagyan niya para makauwi siya at may makain silang dalawa ng kanyang mother-in-law na si Naomi. Sige po, many more, many more. Ang ganda ng hangin. Many more ng sarap ng hangin pala. Many more lessons na mapupulot po natin dito sa chapter na ito. I hope meron po tayong natutunan kahit papano dito sa mga verses na ating na cover. Ano po? Again, si Pastor Ramesses Gamboa po ito, former missionary dyan sa Pilipinas. At kung mamarapatin po ninyo, please subscribe dito po sa ating channel. I believe nandito sa bandang kaliwang baba ng ating screen. Kung hindi pa po kayo nakakapag-sign up sa YouTube, hindi po kayo makakapag-subscribe. Perhaps sa susunod na episode, magbibigay po ako ng minuto paano po mag-sign up sa YouTube. Napakasimple po. Kahit i-search nyo lang sa sa YouTube window how to sign up sa YouTube. Para ang channel na ito ay more pa ang taong maaabot kasi ang algorithm ng YouTube, maraming nanonood, nagsasubscribe, mas i-recommend niya sa maraming mga tao na usually ang kanilang pinapanood ay in Tagalog language. Ano po. Sige po. At salamat din sa mga napaka-inspiring na comments ng ating mga tagapanood na iniiwan sa mga friends sa Facebook. At salamat din po sa mga patuloy na nagre-repost o nag-share ito sa mga walls nila, even sa Facebook. Sige po, hanggang sa susunod. God bless and shalom.